Hey guys, what's up? Beneficial Wednesday today. Tara, pag-usapan natin itong sinabi ni VP Sara na gusto niyang matuloy ang kanyang impeachment trial dahil gusto niya ng bloodbath. Bakit kaya? Sa tingin niyo? Para sa akin, palaban talaga. Anyway guys, ayan. So dito nga, i-play natin yung video ni VP Sara. And later on, may papakita rin ako isang video sa inyo kung bakit grabe yung ngit-ngit ni VP Sara. Sabi nga ni Depresius Castro, no? Medyo may pagka-violente daw itong si VP Sara. May pag-usapan natin yan. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. So, sa senatorial candidates, ma'am, ang tingin niyo magiging takbo na impeachment trial, ma'am? How positive are you na, or confident are you na ma-active kayo, ma'am, sa trial to set? Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. You know what? Here's what I think and what I can see. But even before I say that, panoorin muna natin isang video. Tagalogin ko na lang yung sagot ha. Actually, nagtataka ako sa narrative nila. There was one time meron akong narinig na interview sa isang tao na nagsabi siya na how can you support the Vice President when she refuses to answer the question about confidential funds. But if you can remember, umattend ako sa hearing ng House of Representatives. Una, umattend ako. I refused to take an oath because wala naman sa rules nila. But wala silang tinanong sa akin kung maalala nyo, i-review ninyo yung hearing. Not one question was asked of me. And then the next time na umattend ako para samahan yung mga personnel ng OVP na sumasagot naman, nasasagot din naman nila yung mga tanong. Tapos when I requested that I assist the personnel of the OVP, sabi nila hindi pwede pag hindi ka mag-oath, diba? So sabi ko, okay, let's do this. I'll take an oath. They never asked one question. So I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila that I refuse to answer because nandoon yung mga personnel ng OVP, lahat ng tinawag nila nandoon. In fact, kinulong pa nga nila si Yusek Laika Lopez. Nandoon ako. I protested sa kanilang anong tawag dyan? Sa kanilang rules na ang pinapagawa nila sa akin ay wala sa rules nila. And then the next time around, even if may protest ako sa rules nila, I said, okay, sige, if you want an oath, I'll give you an oath. But did they ask a single question? Wala silang tinanong sa akin. I-review nyo yun. Wala. So, hindi sa ayaw ko sumagot. Wala silang tanong during the hearings. And they met a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without any evidence at all of wrongdoing because nasa Commission on Audit ang lahat ng papers ng confidential funds. So, it's not true na ayaw ko sumagot. Wala silang tanong. So, Kaya nga, diba? Kaya nga sinasabi nila, mag-impeachment na lang tayo para masagot niya. And that is wrong.
Diba? Bakit ka naman mag-impeachment just to fish for wrongdoing? In fact, meron pa silang ginagawa ngayon kasi they counter the dead end doon sa committee hearings nila sa Congress. Meron silang binuksan na inquiry na naman ngayon na pinapatawag nila, hindi ang House of Representatives, ibang government agency na gusto nila kausapin ang personnel ng Office of the Vice President. Na sabi ko, once you send that letter of invitation, we will say no. Because number one, that fund is not the fund of your agency, it's the fund of the Office of the Vice President, and all the documents were submitted to the Commission on Audit, who is the correct agency to question the use of funds of all government offices. Okay na ba? So, hindi na sila mahuman din. Hindi na sila mahuman because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds, it's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Kasi hindi din naman nila ako tinanong, tatakbo ka ba talaga ng president o hindi? Kasi hindi din naman ako makasagot. Ano pa naman ako makasagot? December of 2026. So by that time, siguro naisip nila, too late na yan, hindi na namin kakayanin na manalo or ano, hindi ko alam kung anong iniisip nila. I really do not know. That these individuals are desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne. Cash, cocaine, and champagne. Wow. Anyway, so nagchichikan kami magkapatid habang nanonood tayo. Anyway. Oh. Doon sa first video, bakit sa tingin nyo malakas ang loob ni VP Sara sa bloodbath? Ito yung sagot. Dahil, in truth naman talaga, even if you go back, no? Okay, even if you go back doon sa tawag dito, sa mga hearing sa Congress, natanong ba siya in relation to confidential fund? Natanong ba siya doon sa 125 million na confidential fund? Was she also even asked about those people who received the confidential funds? Diba? I don't remember she was asked. Ang nangyayari lang, labas sila ng labas sa mga taga-Congress. Labas sila ng information without even asking VP Sara. And making us think and feel that VP Sara did something really wrong. Diba? Ngayon, balikan natin yung statement ni Kong Marcoleta. Bakit daw nag-o-audit ang House of Representatives? Yung trabaho yun ng COA. Ngayon, kung may nakikita ang COA-ng mali doon sa sinubmit ni VP Sara, definitely, no? Siya ay mako-question. So, ano sabi dito ni VP Sara? Magpapa-impeachment sila so that they can fish evidence. So, parang gusto mangyari ng House of Representatives, i-prove ni VP Sara na siya ay inosente. Di ba parang mali? The burden of proof is nandun sa akusado, hindi sa inaakusahan. Ngayon, ano sa tingin nyo yung mga pwedeng matalakay dyan sa usapin ng impeachment trial? Nakukuha ang signal itong radyo. Diba? Ano sa tingin nyo? Ako, gustong-gusto ko yung pamimigay di umano. Pamimigay di umano ni VP Sara ng mga sobre sa mga government officials. Na sinagot ni VP Sara yun sa isang informal video that
she was asked by Liza Marcos, given na meron pang listahan kung sino ang dapat bigyan. That's number one. Yun yung unang-una kong gustong maisawalat doon ni VP Sara. Number two, yung tungkol sa usapin ng confidential fund. Now, I also want that to be tackled starting with the 125 million na ibinigay sa OVP noong 2022. Diba? So, at marami pang iba. Kahit po tayo ay Duterte supporter, tayo po ay maninindigan lamang sa tama. And as of today, my trust and confidence is 1,000% with VP Sara. Okay? Not because of her last name, but her reputation, even dun pa sa Davao. Walang rason para siya magnakaw sa taong bayan. They are known to be, di ko alam pero I can tell that Davao City is a corrupt-free city, no? Under the governance of the Dutertes. Even starting from PRRD down to Mayor Baste now. Diba? And even before pa, okay, tatandaan niyo mabuti. Hindi naman po mahirap na pamilya ang mga Duterte. May mga kayang pamilya ang mga Duterte. So bakit kailangan nilang magnakaw sa kaba ng taong bayan? 'Di ba? Hindi po sila greedy. Tingnan niyo naman yung kung paano sila. 'Di ba? Kaya nilang makipagsabayan mula sa iba't ibang klase ng estado ng buhay ng tao. Kaya nandoon ka sa mababa, kaya nandoon ka sa mataas, kaya nila. Pero mas nai-enjoy kasi nila yung company ng mga taong simple at saka normal. In short, ng masa. 'Di ba? Ngayon, ano kaya sa tingin nyo ang magiging exciting part dito? Gaya nga na sinabi ni VP Sara, mas ma-excite tayo doon sa mga magiging tanong, no, ng mga prosecutors. Paano sasagutin? Okay, ng mga ng defense lawyer ni VP Sara. But, you know, etong nasa prosecution, kung ititingnan mo yung lineup nila, wala eh. Walang pupuntahan yan eh. Tapos makikita mo pa si Erwin Tulfo, no? Pagsasabi, magiging impartial daw siya. Hindi ko lang masabi, wala kang pakialam sa'yo. Ang tanong dyan, naiintindihan mo ba yung proseso ng impeachment trial? Alam mo ba yung rules of evidence? Diba? Masyado lang kayong maingay, naging senador na kayo, feeling nyo, napakatatalino nyo at napakagagaling nyo na. Walang ganun. So kung makita kung paano balasahin ng mga defense lawyer ni VP Sara, itong prosecution team. And my speculation that one of the defense lawyer, syempre hindi ko muna sasabihin. We'll see what will gonna happen to that. No? Basta meron kami isang mabigat din na abogado na magiging defense lawyer, di umano, ni VP Sara. Kaya itong impeachment trial na to, bloodbath talaga. Feeling ko nga, no? Ito feeling ko lang, no? Prediction, yan. Kinikinita ko. I can be wrong, but I can also be right. Mag-flip, no? Mag-flip at mag-flop ang prosecution team. Maniwala kayo. Possible na mag-flip and flop sila. Kaya ngayon, napakaiingay nila. Alam mo kung confident ka sa hawak mong ebidensya, laban kay VP Sara, hindi mo kailangan magsalita eh. Hindi mo kailangan mag-ingay. Kailangan mo lang manahimik, prepare yourself, and then eventually,
I-present mo yan. Diba? Hindi yung mag-iingay ka na kung ano sinasabi ng prosecution team. Kanya-kanya silang berada eh. Laila de Lima nga, dami rin sinasabi. Sa loob-loob ko lang, bakit di mo kaya sikasuhin muna yung retrial mo? Diba? Mas masakit kung maging convicted ka dyan sa drug case mo. Bakit? Pag na-convict si Laila de Lima, dyan sa drug case niya, reclusion perpetua ka dyan, madam. Imbis magnangaw-ngaw ka about sa impeachment trial, bakit hindi ka na lang mag-focus dyan sa kaso mo? Di pa nga natin alam kung balik oblo ka eh. Diba? Isa pa yan sa mga inaabangan natin. Kasi ito pa yung maganda dyan. Ito ang pinaka kicker. I must say it's a kicker. Yung statement ni Toby Tanco. Kicker yan. Bakit? Imaginein mo sinabi ni Toby Tanco na pumirma daw yung mga kongresista dahil may pinangakong conditional release. So, ibig sabihin, there's something wrong with this. Diba? There is something wrong with the impeachment complaint. Nababahiran ng bribery. No, hindi lang masabi directly ni Congressman Toby Tiangco, pero nababahiran ng bribery ang impeachment complaint laban kay VP Sara. So pag ganyan ba, pwede bang bigla na lang ma-dismiss yan? Kaya nga sabi ni Senator Amy Marcos, talagang meron siyang si Toby Tiangco, may he be the witness. Siyempre, interesado, hindi lang naman in truth, no? Kahit ganyang katapang yan si Senator Amy Marcos at Bichera. Poprotektahan niya yung kapatid niya. So ngayon nakakita siya ng magandang opportunity. Sana pumayag si Congressman Toby Tiangco na maging witness at makapag-file sila sa Supreme Court. Pero sana hindi lang yun doon. Sana makasuhan kung sino man yung mga involved dyan sa bribery na yan. At sinong tumanggap ng bribery. Diba? Tandaan nyo, meron 214 kongresista ang pumirma. Kaya dapat lang may managot sa mga bagay-bagay na yan. Diba? Kaya tuloy ngayon si Bongbong Marcos gusto ng ng reconciliation eh. Di kaya dahil sa naralapit na impeachment, kahit ayaw niya, sabi nga ni Congressman Toby Tiangco. Anyway guys, again, maraming salamat sa panunod. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung ano sa tingin nyo ang possible na mangyari during the impeachment trial. Excited na ba kayo sa bloodbath?